Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng GMA News 5 minutes ago. Ito, pahayag ni Senator Tito Sotto tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. The Senate stands ready to conduct the impeachment trial of Vice President Sara Duterte should the Supreme Court reverse its decision declaring the articles of impeachment against her unconstitutional. Senate President Sotto said on Wednesday. So ito yung exact word niya. Personally, yes. The answer is in the affirmative. Sotto told reporters at the Kapihan sa Manila Bay when asked on the possible resumption of Duterte's impeachment trial. Okay, read comments on article. Okay, sandali ha. So ito na yung article sa GMA News Online. Senate ready for Sara Duterte impeachment trial if Supreme Court reverses decision. Okay, ito ang sabi ni Senator Sotto. The Senate itself, yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment from the archives. In August, the Senate, voting 19 affirmatives for negative 1 abstention, transferred to the archive the articles of impeachment against Duterte following the Supreme Court ruling. Okay, so tama naman ang sagot ng Senate President. Ang tanong is, what is the possibility that the Supreme Court will reverse its unanimous decision? Anong na ngayon? No? Matatapos na ang Oktubre. Next week, November na. So, November, December, January, halos more than 3 months na lang. Lampas na yung 1-year ban. Ano sa tingin nyo? Ang Supreme Court, magde-decide pa ba na i-reverse niya yung kanyang unanimous ruling? Well, opinion ko lang ito. Malabo, suntok sa buwan na yun na ang Korte Suprema, babaguhin pa niya ang kanyang unanimous ruling. Kaya, yung naibaol, na itago, na articles of impeachment, doon na yun, malilibing na panghabang buhay. Hintayin na lang natin, February 6, 2026, na may panibagong impeachment case na isasampa laban kay VP Sara. Sigurado yan, mag-uunahan na naman ang mga makakaliwa. Mga kakampings, at ang mga loyalista. Yan tatlo na yan. Plus, of course, mga NGOs, civil society groups. Magsama-sama sila, lalo na itong tatlong grupo, mga dilawan. Gustong-gusto ng mga dilawan nga makabalik sa Malacanang. The last time na nakahawak sila ng poder sa Malacanang was panahon ng Pinoy. After that, wala na. Makakaliwa, gusto rin yan. Never in history na hanggang congressman lang sila, mga makakaliwa. Senador nga, hindi sila manalo-nalo. Kaya lang, susubukan. Ito pala, nanalo. Si Akbayan, Senator Rontiveros, siya lang palang nanalo, Akbayan. Yung Makabayan Black ang wala pa. So, susubukan nila maging presidente. Kaya, atat na atat sila na patalsikin si VP Sara. And then, of course, Marcos loyalist. Itong kampo ng Marcos. Ang problema ngayon, walang matino, walang malakas na kandidato ng Marcos camp. O ano sa tingin nyo? Sino ang kandidato ngayon ng Marcos administration? Isasabak pa ba nila si Congressman Romualdez? Para silang political suicide pag siya ang pakandidatuin sa 2020. Sino ba yung Vico Soto? Disqualified pa siya. Wala pa siyang 40. So, sino? May General Torre. Wala na nasinibak na nila Kaya, I don't know, anong gagawin nila? Baka ang endorse na lang ng Marcos camp, either si Leni o si Iontiveros. Ay, nako. So, ayan, basta, hindi bababa sa 2 o 3 ang impeachment case na isasampa kay VP Sara. To me,
hindi ako nababahala dahil kumpleto po tayo ng bilang ng senador na mag-a-acquit kay VP Sara. Kahit ilan pa, kahit every year pa silang magsampa ng impeachment complaint. Panalo pa rin si VP Sara dahil yung minority block siyam na yun eh. Meron pa sa majority block na boboto pabor kay VP Sara. Oh, ano pang mapapala nila sa impeachment? Sa ombudsman, wala rin. Yung sinasabi ni Senator Amy na kakasuhan nila si VP Sara at ikukulong by 2027, hindi pala pwede yun. Umamin na si Ombudsman Remulla na hindi niya kayang tanggalin sa pwesto si VP Sara. So hanggang imbestiga lang. So tayo po mga kadides, magkaisa po tayo. More than ever. The Dutertes need our united support para ma-reclaim nila ang, yes, we need, lalo na sa corruption issues natin yan. Ang nakikita kong pag-asa is another Duterte brand of leadership. Yung style digong ba nga, simple lang, pagkain sa Malacanang, monggos lang, bulad, maruya, mga ganun lang ba? Dahil nasa leadership yan eh. Eh kung ang orderan mo sa Office of the President is king crab, ay di susunod lahat yan. Gastos to the max. Akala nila, pera nila yung ginagastos nila.